Good morning sa inyo lahat. Hindi ako makatulog eh. Medyo nakiro itong aking kamay. Hindi makatulog, magkakape pa. Merienda tayo, midnight snack. Mahirap talaga ang buhay ng isang security guard. Ako mismo may karanasan ako eh. Paano sinubok yung aking katatagan. Naka-duty ako noon eh. Hindi yung araw. Yung instruction ng detachment commander, sabi niya, Santos, pa-receive mo to doon sa assistant security manager. Ano nun eh, may party kasi nun. So, naabangan ko. Makita kong pumasok doon sa opisina niya. So, kinuha ko na yung papel. Pinareceive ko gano'n. Good morning, sir. Pinareceive ko ni DC. So, nakaupo siya sa sopa. Kasi hindi pa siya pumasok sa opisina niya. So, andun din yung iba niyang mga colleagues. Yung maingay sila. Kasi mga naka-shot. Hindi ko malaman anong occasion nun. Parang anniversary yata ng opisina. So, habang binabasa niya yung report na pinare-receive ko, nakatayo lang ako sa harap niya, nakadukwang akong gano'n kasi nakaupo nga siya sa sopa. Biglang may sumuntok sa sa kaliwang balikat ko. Medyo malakas eh. Yan, pa-atras akong gano'n. Tanong, pag gwardiya ka at may baril ka, ano bang initial na reaction mo pag may sumuntok sa'yo? Na hindi mo alam na susuntukin ka. So talagang initial reaction ko, pag suntok sa akin ganun, nag-ano na ako ng kamay, baka mamaya susundan ng suntok eh. Sabay hawak sa baril ko. Binulot ko talaga. Ang swerte, nung gabing yun, shoutout kay Inspector Talawe, diniliver niya yung bagong holster ng 9mm. So, bagong-bago, naka-clip. Kaya pag draw kong ganun, dahil bago, matigas pa yung clip, pasalamat din ako, hindi ko na click yung clip. So, siyempre, sumabit yung hindi ko nabunot. Nagkaroon ako ng mabilis lang pangyari. Nagkaroon ako ng siyempre, verify ko sino yung sumuntok sa akin. Habang ginagano'n ako, yung mga nandoon, sumuntok pala sa akin, empleyado, na lasing. Laki katawan. Siguro kung nabunot ko, ubusin ko talaga yung laman ng 9mm sa kanya. Malaki eh. Eh, 9mm eh. Baka kung isa lang yun, baka hindi matumba yun. Laki ng katawan. Nung makita kong empleyado, taas ko dalawang kamay, sir, hindi ako lalaban sa inyo, sir. Taas ko gano'n. Kasi nakita nila, umawak na ako eh. Ang purpose ko na makita ng mga ng tao nandoon, pati nung manager, nung assistant security manager na nakataas na dalawang kamay. Presence of mind. Kasi kung susugod din siya, edi tsak, mag-hand-to-hand combat kami. Pero sa laki nun, malamang kung nagmano-mano kami, talo pa rin ako. Talagang magiging last resort ko nun. Mabunot ko yung service firearms ko. Tapos yung mga tao ron,
Dami, siguro mga mahigit 10 eh. Maluwang kasi yung sala ng opisina. Sige chief, barilin mo, nambubuli silang gano'n. Swerte yung manager nga nandoon, tinawag yung pangalan ng empleyado. Kalimutan ko ang pangalan. Kunyari, Pogi. Oy, Pogi, di ka pa lasing ah. Siyempre, mataas yung position ng security manager doon. Nasa security manager. Oy, hindi ka pa lasing. Kasi susugurin niya pa akong gano'n eh. Kasi talagang alam niya kaya niya ako dahil malaki nga, malaki. Nagbubuhat yata ng tuloy-tuladang Barbie. Eh sa akin, siya lang ang malaki. Dinidilatan niya ako gano'n. Na gano'n pa rin ako kahit na inawat na siya. Di pagka pirma, binigay na sa akin. Humingi ng pasensya yung siktima niya. Sabi, Santos, pasensya ka na. Bibiro lang yan. Tapos sigawan sila, palakpakan. Hindi ako matunawan ng gabi yun. Parang hindi ako mapakali kasi pang-apat na ako sa binastos niyang gwardiya. Yung 3, mura lang. Pero yung sa akin, may physical na contact. Siguro, iniisip niya dahil hindi naman papalag to mga to kasi takot matanggal sa trabaho. Parang gano'n. Hindi naman siya takot matanggal sa trabaho. Alam mo yung mga gwardiya, mahaba pasensya niya. Talagang mga professional na gwardiya. Kung ganun-ganun lang, mura-mura. Sa akin nga, sinuntok na ako eh. Ngayon, pagdating nung umaga, kasi panggabi nga ako eh. Sunday morning, kasi Saturday, nangyari. Ando na yun, Sunday morning na yun. So, pag out, mga alauna nga, gano'n. Kung di ako kakamali. So, pag out ko ng alas 7, yung mga 7:20, yung direkta ako sa barangay. Nag-file ako ng complaint. Nireklamo ko. So, kinalunisan yata. Siyempre may opisina. Diniliver yung invitation. Yung summon, no? Ng barangay. Siyempre, araw noon, direkta doon sa pinaka-director nila yung yung Sumpuena, yung summon. Siyempre nakita, kinomplain si ganyan. Nag-complain, ako nga. Siyempre tawag yung officer, yung commander namin. Sabi, sino ba tong Santos na to? Ay yung gwardiya ko pong paggabi. Ayoko nang makita to. Yan nangyari, matik yung pull out. So in-advise ako na mag-report ako sa opisina. Report ako. Pagdating sa opisina, siyempre asahan mo na, medyo may konting Hindi mo ako pinesure. Sinabihan ako, sabi niya, ano nangyari sa'yo, Santos? Ba't hindi mo, ba't nag-complain ka pa? Kaya nga kayo, sinampal-sampal sa training, sabi niya, minura-mura sa training. Para pagdahil sila ganyan, maximum tolerance. Matindi yung training ko ng araw sa security. May sampalan, may murahan. Talagang ihiyain ka. Kasi tinetes yung mo ron eh. Character mo, attitude mo kung under pressure ka na. Siyempre, ang katiwiran doon, i-hire kita. Guardia ka, may baril ka. Baka mamaya, minura ka ng gano'n nga, kliyente o ng visitor. Paparilin mo. Sabi ko, sir, magpasalamat pa nga kayo sa akin. Nakapag-isip po ako ng tama.
Kasi kung hindi po, naka-Diaryo Agency ngayon. Alam niyo ba ako nung gabing sinuntok ako nung empleyado na yon? Nasa ICU ako yung mother ko. Natatanggap ko lang halos nung text message sa katawag ng kapatid ko na bunsong babae na yung aming mother sinugod sa ospital at nasa ICU. So, ang sinasabi ko sa inyo dito, yung nandoon ka sa ganung sitwasyon, sinuntok ka, problemado ka bago nangyari yung pananakit sa'yo, pero nakapag-isip pa rin ako ng tama. Salamat sa Panginoon. Although, siyempre, sense of danger, sinuntok ako, hindi ko naman nakita susuntukin ako. Kasi kung nakita ko, baka hilagan ko pa yun, di ba? Natural yun, hahawakan ko yung firearms ko, may baril ako kahit batuta lang yun, hahawakan mo, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo, na mahirap ang trabaho ng isang gwardiya. Then, yung mahirap na yun, pag sumalang ka pa sa ganung sitwasyon, sinasaktan ka. Ito, kaya ako sinishare to, hindi para magyabang o ano. Actually, wala namang pagyayabang, no? Wala naman nangyari, hindi naman kami nagsuntukan, no? Pero ang gusto kong ipaunawa sa mga kapatid ko sa security, pag dumating sa atin yung ganung sitwasyon, mag-isip tayo ng tama. Huminga tayong malalim. Siyempre, samahan natin ang panalangin. Kasi kung gawin natin, dahil bata-bata pa ako, medyo mabilis-bilis pa ako. Naputukan ko yan, bawa. Namatay. Ilang taon na ba yun? Siguro mga 12 years ago, nangyari yun. Baka hanggang ngayon, naghihimas ako ng rehas. Kasi pinakamababa ron, sabihin mo ng 20 years. Di paano na. Umaga, ikaw na nga yung inapi, pero dahil napatay mo, hindi ka nakapag-isip ng tama. Habang panahon pagsisisihan. Sino ka nga ba? Pamilya ko, mga anak ko. Baka hindi ko nakita sila nagsilakihan. Kaya sa ating mga kapatid sana buhay, bago kayo mag-duty, samahan nyo ng time team na panalangin na sana yung buong panahon ng duty mo, ingatan ka, malayo ka sa mga problema. Alam to ng mga matatagal ng gwardiya. Sigurado may mga experience kayo. At kung ikaw nakapag-isip ng tama, saludo ako. Ganun ang sitwasyon natin mga security. Kailangan habaan ng pasensya, gamitan natin ng tama at wasong pag-iisip. Huwag tayo basta padadala sa silakbo ng damdamin. Of course, ang tao tayo na wala namang perfecto, no? Pero hanggat maaari, pilitin natin, sikapin natin na pag alis natin ng bahay, may naghihintay sa ating pag-uwi, yung ating mga anak at yung ating asawa. Maasa sila sa atin. Kasi anumang pagkakamaling magagawa natin, lalo labag sa batas, habang panahon na natin pagsisisihan. So, yun lang. Magandang umaga sa inyo. Tutuloy ko ng aking pagkakape. Ingat po tayong lahat. Pabuhay.